Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. April 29, 2018, isang maliwalas na araw sa Sydney, Australia. Ang babae na si Christine at ang kanyang asawa ay nagpasya na mamasyal sa Lane Cove River gamit ang kanilang kayak boat. Bandang 10:15 ng umaga, namataan ng asawa ni Christine ang kakaibang bagay na lumulutang sa tubig. Sa kagustuhan ni Christine malaman kung ano ito, nagsagwan silang mag-asawa papalapit sa lumulutang na bagay. Laking gulat ng mag-asawa na ang lumulutang sa tubig ay hindi isang bagay kundi isang labi. Agad na tumawag sa emergency hotline ng Australia si Christine para i-report ang kanilang nakita. Police emergency, this is Tammy. Where do you need the police, please? Hi, it's Angelo Street, Woolwich, at the water. We found a body in the water. Okay, just stay on the phone with me. Getting the police on the way as we're talking, okay? Just stay on the phone. Nagawa namang madala ng asawa ni Christine ang labi sa baybayin ng ilog. Mabilis na dumating ang mga pulis para imbestigahan ang kahindik-hindik na mga pangyayari. Nang nakita ng mga pulis ang labi, nakumpirma nila na ito ay isang babae. Maya-maya pa, may mga kababaihan na dumating sa crime scene at kinilala ang babae na ang kanilang nawawalang kaibigan. Ang labi ay kinilalang si Cecilia Haddad, 38 years old. Sa bansang Brazil talaga nagmula si Cecilia. Masipag siyang mag-aral dahil matapos niyang makapagtapos ng bachelor's degree ay kumuha naman siya ng master's degree. Siya ay mahusay din magsalita ng Portuguese, Spanish at English. Bukod doon, napakagaling din ni Cecilia pagdating sa business. Nagkaroon ng asawa si Cecilia pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Taong 2016 nang sila ay magkahiwalay dahil nag-migrate sa Australia si Cecilia para magtrabaho sa BHP Billiton, isang mining at metal company. Sa Perth na malagi si Cecilia at hindi siya nahirapan na magkaroon ng mga kaibigan mula din sa Brazil. Matalino, masayahin at maganda. Ganyan ilarawan si Cecilia ng mga nakakakilala sa kanya. Maliban sa pagiging busy sa trabaho, siya ay may active na lifestyle din. Mahilig mag-volunteer sa mga charity events si Cecilia kapag may libre siyang oras. Hindi nagtagal, kinailangan ni Cecilia na lumipat sa Sydney. At dahil malayo na sa kanyang mga kaibigan, bumabiyahe pa si Cecilia pabalik ng Perth para lang makasama ang mga ito. Sa Sydney nagtrabaho si Cecilia sa Pacific National, isang railway company. Labis na nahasa ang galing ni Cecilia sa nasabing kumpanya. Siya ang nakatoka sa industrial at international logistics. Binuo din ni Cecilia ang sarili niyang kumpanya, ang CHC Consulting. Kaya nga't umusbong lalo ang karir ni Cecilia nang magsimula siyang maging consultant. Taong 2017, nang naimbitahan naman si Cecilia na magsalita sa isang leadership summit. Tumira sa isang apartment si Cecilia na hindi kalayuan sa Sydney Harbour. Kahit bago pa lamang siya sa nasabing lugar, agad na nagvo-volunteer si Cecilia sa isang foundation. Nag-apply din siya bilang isang support worker sa isang disability support provider. Sa gitna ng napaka-busy niyang buhay, nag-cruise ang landas ni Cecilia at ng isang lalaking labis siyang mamahalin. Taong 2017 na magkita nga ang mga landas ni na Cecilia at Mario Marcelo Santoro, 40 years old. Pinaniniwalaan na may nauna ng asawa at mga anak si Mario. Tulad ni Cecilia, isang engineer si Mario at pareho sila ni Cecilia na matalino. Dahil nga pareho ang kanilang mga interest at background, agad na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Mahilig mag-travel sina Cecilia at Mario. Tila nga perfect match silang dalawa ayon sa kanilang mga kaibigan. Makikita naman sa kanilang mga larawan ang kasiyahan nila bilang magkarelasyon.
Maayos ang takbo ng relasyon ng dalawa ng una. Subalit hindi ito nagtagal. Kalaunan, naramdaman ni Cecilia na hindi dapat pa niyang ituloy ang pakikipagrelasyon kay Mario. Sinabi ni Cecilia sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Ayon sa dalaga, ang akala niyang ugali ni Mario ay iba pala nang nakasama niya na ito. Bukod doon, tingin din ni Cecilia hindi pang matagalan ang lalaki. Dahil sa mga kwento na ito ni Cecilia, nagmungkahi ang kanyang mga kaibigan na sina Carol at Rita na hiwalayan na si Cecilia at Mario. May 2018 nang tuluyan ng nagkahiwalay ang dalawa. Hiningi ni Cecilia ang exan susi ng kanyang apartment mula kay Mario. At sinabi niya ngang kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Subalit hindi tinanggap ni Mario ang pakikipaghiwalay kay Cecilia. Pakiramdam kasi ng lalaki, mas na-challenge siya dahil tila nagpapakipot umano ang dalaga. Ilang beses pinuntahan ni Mario si Cecilia para humingi ng second chance at ituloy ang kanilang relasyon. Pero nanindigan si Cecilia na hindi sila magkakabalikan pa. Paulit-ulit na ganon ang nangyari sa pagitan ni Cecilia at Mario hanggang sa humantong na nga ang lahat sa away. Dito na rin nag-umpisa na sundan si Mario si Cecilia kahit saan man ito nagpupunta. At dahil nga sa takot na sinusundan siya ni Mario, sa bahay na lamang ng kanyang mga kaibigan natutulog si Cecilia. Kapag kailangan naman niyang umuwi sa kanyang apartment, hindi siya nagbubukas ng ilaw. Nang sa gayon ay hindi makita ni Mario si Cecilia na nasa bahay kung talagang sakaling sinusundan siya nito. Ngunit ang hindi alam ni Cecilia, nakakapasok ng kanyang apartment si Mario sa tuwing siya ay wala. Gumagawa kasi ang lalaki ng sarili niyang susi sa apartment ng kanyang ex-girlfriend. Nagmamasid at ginagalaw ni Mario ang mga gamit ni Cecilia. Isang beses na umuwi ang dalaga sa kanyang apartment, napansin niyang may gamit na naiba ng pwesto. Agad siyang tumawag sa kanyang mga kaibigan para ipaalam ang kanyang natuklasan. Naniniwala si Cecilia na walang ibang gagawa nun kundi si Mario. Sinabi ng mga kaibigan ni Cecilia na si Carol at Rita na tumawag na ng mga pulis dahil baka may mangyari pang masama sa kanya. Pero hinayaan na lamang ni Cecilia ang bagay na ito. Bagkos ay nagpunta siya kay Mario at kinompronta ang lalaki sa kanyang ginawa. Humingi ng tawad si Mario kay Cecilia at sinabing titigil na siya sa kakasunod sa dalaga dahil uuwi na siya sa Brazil. Napanatag naman si Cecilia na sa wakas ay lalayo na sa kanya si Mario. Sa kanyang isipan, mabuti na iyon para makamubon na silang dalawa sa kanilang hiwalayan. Bago umalis si Mario, kinontak niya si Cecilia sa huling pagkakataon at nanghingi ng pabor. Gusto ng lalaki na ihatid siya ni Cecilia sa airport ng April 29, 2018. Sinigurado ni Mario kay Cecilia na pagkatapos noon ay hindi na nga siya makikipagkita kailanman kay Cecilia. Pumayag naman ang babae sa kondisyon na hindi na siya kukontakin at guguluhin pa ni Mario kahit kailan. Hindi naman nagustuhan ni Carol at Rita ang desisyon na ito ng kanilang kaibigan. Ngunit sinabi ni Cecilia sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang gawing iyon para sa kanilang closure ni Mario. Personal din na gusto ni Cecilia na makitang umalis ng bansa si Mario nang sa gayon ay makabalik na siya sa dati niyang buhay. April 27, 2018, ine-enjoy ni Cecilia ang araw na kasama ang kanyang mga kaibigan hanggang gabi. Nagkantahan nga sila at kumain ng barbecue. Nang gabi nga rin na iyon, umuwi sa apartment niya si Cecilia at natulog ng mahimbing. Kinabukasan nga ay nag-usap-usap pa sina Carol, Rita at Cecilia. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakausap nila ang biktima. Ang alam din nila, may schedule si Cecilia na bantayan ang isang pasyente na may kapansanan. Samantala, nakatanggap naman ng text ang nanay ni Cecilia na si Milu mula sa anak. Ayon sa text,
papunta siya sa Blue Mountains at tatawagan niya ang kanyang nanay pag-uwi. Sinabi din ng biktima sa text ang mga katagang, "My sweet Milu, naglolo ko ang WhatsApp ko, hindi ko kasama si Mario." At iyon na nga ang huling text ni Cecilia mula sa kanyang nanay. Nang hapon din na iyon, hindi na nakarating si Cecilia sa kanyang pasyente. Agad na nag-report ang mga kaibigan ni Cecilia sa mga pulis ng April 29 dahil sa kanyang pagkawala. Hanggang sa nakarating nga ang balita kina Carol at Rita na may natagpo ang labi sa isang ilog. Kinumpirma nga nila sa mga pulis na ang labing nakita ay ang kanilang kaibigang nawawala na si Cecilia. At dahil sikat na businesswoman ang babae sa lugar, hindi nahirapan ang mga pulis na makakuha ng mga impormasyon tungkol sa biktima. Inisa-isa nila ang mga kaibigan at kamag-anak ng biktima para tanungin kung sino ang sa tingin nilang pwedeng pumatay sa biktima. At halos lahat ay itinuturo si Mario. May nakapagsabi din sa mga pulis na ng araw na natagpuan ang labi ni Cecilia, nakatakda ng umalis ng bansa si Mario papuntang Brazil. Habang abala ang mga pulis sa investigasyon, nakaalis na ng bansa si Mario. Ang kanyang pag-alis ay nakunan pa nga sa CCTV ng airport. Sa video, makikita na kalmadong naglalakad si Mario. Nakasuot ito ng jacket, may dalang backpack at maleta. Agad na nagpunta sa airport ang mga pulis at dun nga ay kumpirmadong nakaalis na papuntang Brazil si Mario. Naging problema nga ito sa mga pulis dahil hindi nila basta-basta makukuha pabalik ng Australia si Mario dahil walang jurisdiksyon ang Australia at Brazil. Hindi nila pwedeng questionin si Mario at hulihin sa Brazil at ibalik sa Australia. At ang tanging daan lamang para siya ay mapanagot sa pagkamatay ni Cecilia, siya ay dapat kasuhan sa Brazil. Kaya ang mga investigador na sina Hannah at John ay inayos ang mga kailangan nilang ebidensya para makasuhan nila si Mario sa Brazil. Sa investigasyon, napag-alaman ng mga pulis na nakita ng mga kapitbahay ni Cecilia ang kotse niyang pula ng April 28 ng umaga. Pero gabi at umaga na ng April 29, hindi na raw ito namataan pa ng mga kapitbahay ni Cecilia. Sinuri din ng mga pulis ang laman at lokasyon ng cellphone ni Mario. Pinagtugma-tugma nila sa mga kuha ng CCTV kung saan nakita ang pulang kotse ni Cecilia. Nagsimula nga ang lahat ng umaga ng April 28. Makikita sa CCTV ang paglalakad ni Mario papunta sa apartment ni Cecilia. Pagkatapos nito, nakita si Mario sa isang tindahan na bumili ng pagkain. Sumunod ay nagpunta uli sa apartment ni Cecilia si Mario. Subalit hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Sa pagkakataon na ito, pumasok na daw sa loob ng bahay ni Cecilia si Mario. Base sa hawak nilang impormasyon, posible daw ng mga oras na iyon, sinakal na ni Mario si Cecilia hanggang tuluyan na itong mamatay. Nakumpirma naman ito ng resulta ng autopsy na namatay ang biktima sa pananakal. Teorya din ng mga pulis, ginamit ni Mario ang daliri ni Cecilia para buksan ang kanyang cellphone. Gamit nga ang cellphone ng biktima, nag-text si Mario sa mga kaibigan at kamag-anak nito para isipin nilang buhay pa ang babae. Sumunod ay dinala ni Mario ang labi ni Cecilia sa loob ng kanyang pulang kotse at nagmaneho papalayo. Base nga sa kuha ng mga CCTV, nagmaneho si Mario sa Woolchit hanggang sa makarating niya ang Lane Cove River, kung saan iniwan niya nga ang labi ng biktima. Pagkatapos ay agad na bumalik sa kotse si Mario at iniwan ang kanyang sapatos sa gilid ng ilog. Ang sapatos nga na ito ay na-recover din ng mga pulis. Pagkatapos noon ay nagpunta pa si Mario sa isang tindahan at bumili ng wine. Nang mga oras na iyon, gamit-gamit pa din ni Mario ang kotse ni Cecilia. Dinrive niya ito papuntang estasyon ng tren at doon ay inambando na ang kotse ng kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos noon ay umuwi na si Mario sa kanyang tinitirhan. Sa kuha ng CCTV,
Nakita si Mario na hinubad ang kanyang mga damit at inilagay ito sa loob ng washing machine. Pagkatapos naman ay natulog na si Mario na tila walang nangyari. Kinabukasan, April 29, ang parehong CCTV ay nakunan si Mario, dala ang backpack at 2 maleta na papaalis. Sumakay si Mario sa isang Uber car na kanyang nirerentahan. Sa kabutihang palad, nahanap ng mga pulis ang driver ng Uber car. Ayon sa driver, hindi niya makakalimutan si Mario nang sumakay ito sa kanyang kotse dahil sa kakaibang pabor nito. Ayon sa kanya, inutusan daw siya ni Mario na dumaan sa Glidesville Bridge bago siya ihatid sa airport. Nang nasa kalagitnaan na daw ng tulay ang kotse, pinapunta ni Mario ang driver sa kaliwang parte ng tulay. Doon na nga raw ibinaba ni Mario ang bintana ng sasakyan at may hinagis palabas. Ayon sa driver, nakita niyang susi ang itinapon ni Mario. Nagulat pa nga ang driver na sa taas ng harang nagawa ni Mario na itapon ang susi sa ilog. 3 linggo ang iginugol ng mga pulis para mahanap ang susi na ito sa ilog. Ang susi ay ang susi pala ng pulang kotse ni Cecilia. Matapos makalap nga ang maraming ebidensya, ibinigay ito ng Australian Police sa Brazil. At ng July 7, 2018, tuluyan na ngang inaresto ng mga pulis sa Brazil si Mario at sinampahan ng kasong femicide. Sa unang pagdinig ng kaso, nag-plead ng not guilty si Mario. Ayon sa mga abogado ni Mario, iligal ang pagkakaaresto sa kanilang kliyente. Hindi daw kasi natanggap ng defense team ang kopya ng mga ebidensya laban sa akusado. Pero walang nagawa ang kampo ni Mario. Siya ay ikinulong sa isa sa pinakasikat na kulungan sa Brazil. Sa kalagitnaan pa ng gulo ng kaso ni Cecilia, may isa pang dumating na problema. Sa isang vlog, lumabas na ang dating asawa ni Cecilia na si Felipe ay naghahabol sa naiwan nitong 100 million pesos. Ayon nga sa article, sa Brazil, hiwalay na si Cecilia at ang kanyang dating asawa. Subalit sa Brazil ay hindi pa sila hiwalay ayon sa batas nito. Nang namatay din ang biktima, hindi pa natapos ang mga property settlement case sa pagitan niya at ng kanyang dating asawa. At dahil walang last will si Cecilia, ayon sa batas ng Australia, mapupunta sa asawa ni Cecilia ang mga naiwan nitong ari-arian. Sinubukan ng tatay ni Cecilia na si Jose na lumaban sa korte para makuha ang pera ng anak. Sa article, sinabi din na kung sakaling hindi mapatunayang guilty si Mario sa pagpatay kay Cecilia, maaari pa siyang lumaban sa korte para mapunta sa kanya ang ari-arian ng kanyang ex-girlfriend. Ayon din kasi sa batas ng Australia, kapag napatunayan ni Mario na nag-live-in sila ni Cecilia at nakadepende lamang siya dito, pwede niyang habulin ang mga ari-arian ni Cecilia. January 2023, nakatakdang magsimula ang trial ni Mario. Subalit bago pa man gumulong ang kaso, isang pasabog ang kanyang ginawa. Sa harap ng maraming tao sa korte, tinanggal ni Mario ang kanyang buong defense team. Ibig sabihin nito, kailangan niyang kumuha ng bagong mga abogado. At dahil dito, naantala ang pagdinig ng kanyang kaso. Halos 5 taon na nga ang lumipas at saka pa lamang nagsimula ang trial ni Mario ng June 2023. Nagbigay ang mga kaibigan ni Cecilia ng statement tungkol sa kaso. Ayon sa kanila, hindi matanggap ni Mario na nakikipaghiwalay na si Cecilia sa kanya. Kaya naman, naging dahilan ito para magawa niya ang krimen. Sinisisi nga ni Carol at Rita ang kanilang mga sarili dahil sa nangyari. Kung tumawag daw sila ng mga pulis ng mga panahong sinusundan ni Mario si Cecilia, ay posibleng buhay pa ito ngayon. Ayaw daw din kasi ni Cecilia na tumawag sa mga pulis dahil ayaw niya magka-record ito sa mga pulis. Ang gusto lang talaga daw ni Cecilia ay lumayo ito sa kanya at tuluyan ng mag-move on.
Sa korte, nandun din ang pamilya at kamag-anak ni Cecilia. Nakasuot nga sila ng puting t-shirt na may mukha ni Cecilia bilang suporta sa kanya. Ayon sa prosecution, sinabi nila na si Mario ay umaasa lamang kay Cecilia at binibigyan siya nito ng pera. Bukod doon, tumira din ang suspect sa bahay ng biktima. Nang si Mario na ang nagbigay ng statement sa korte, bigla na lang umiyak ang lalaki. Dito, inamin niya na ang krimen at sinabing sinakal niya nga si Cecilia kaya ito nasawi. Pinabulaanan naman ni Mario ang binibintang sa kanya ng prosecution na binibigyan siya ng pera ng biktima. Humingi ng tawad si Mario sa pamilya ni Cecilia at sinabing pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa. Ayon sa kanyang salaysay, ng April 28 ng umaga, nagpunta siya sa apartment ng biktima kahit hindi siya pinapupunta nito. Kinukuha niya daw kasi ang kanyang passport para makaalis na siya ng bansa. Doon na nga raw sila nag-away at sa kalagitnaan nito ay inatake niya si Cecilia at sinakal. Inamin din ni Mario na iniwan niya ang mga labi ng biktima sa isang ilog at nilagyan ito ng pabigat. At dahil hindi niya nga alam ang gagawin, tuluyan na siyang tumakas at nagpunta sa Brazil. Sa kabilang banda, hindi naman naniniwala ang pamilya ng biktima na taos-puso ang pagsisisi ni Mario. Mukha lamang daw nagpapaawa ito sa harap ng judge pero ang totoo ay hindi niya pinagsisisihan ang ginawang krimen. Matapos ang 2 oras, ang jury na binubuo ng 6 na babae at 1 lalaki ay nakapagdesisyon ng hatol para kay Mario. Si Mario ay napatunayang guilty sa pagpatay, pag-aabandona at pagtatago ng labi ni Cecilia. Hinatulan siya ng 27 years na pagkakakulong para sa ginawa niyang krimen. At siya nga ay ikinilong sa Brazil. Wala namang naging update pa kung kanino napunta ang 100 million pesos na naiwang pera ni Cecilia matapos ang paghatol kay Mario. Sa tingin ninyo, ano kaya ang naging motibo ni Mario at pinatay niya ang minahal niyang babae na si Cecilia? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!